Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay nakikiisa sa patuloy na pagsasaliksik sa mga katotohanan na kailangan po natin malaman. Salamat po sa pagkakataon na ito na patuloy na tayo po ay sama-sama to stand in the holy presence of the living God upang patuloy na tumanggap ng mga instruksyon mula sa ating pong Panginoon na kailangan po nating maunawaan at yakapin na ito ang magiging tagumpay natin sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, na matawid natin ang daigdig na ito hanggang sa kalangitan. Tandaan po natin na sa ating buhay dito sa daigdig ay habang tayo ay nabubuhay, ang layunin kung bakit ay upang yung destiny natin ay makatawid tayo from hell to heaven. Kaya yun yung kagandahan na tayo po ay nag-aaral upang malaman po natin kung ano yung katatayuan natin at kung paano natin matawid mula ang kadiliman tungo sa liwanag na ito ay ibinaba ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras na ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 5 verse 39 to 40, King James Version. At English po, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. And you will not come to me that you might have life. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all the truth behind all this written scripture upang patuloy na malaman po namin at maunawaan ang lahat ng mga katotohanan na kailangan po namin, Lord God Almighty, tahakin o Diyos upang sa aming patuloy na paglalakbay ay matawid namin ito hanggang sa pagdating ng hangganan sa lahat ng bagay, Panginoon. Gamitan mo kami ng lahat ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo at patuloy na buksan ang pintuan ng kalangitan, Panginoon, and I pray for thy favor na ibuhos ang lahat ng spiritual blessings na kakailanganin ng lahat. I pray, Lord, that every word that is going to be revealed today, Father, I pray that there will be a great manifestation at sa bawat buhay ng nakakarinig at dalangin ko po, Panginoon, Lord God Almighty, na gaya ng sinabi mo sa iyong bayan, Panginoon, Lord God, in the Old Testament, that every word that proceeded out from your mouth will never return void, empty, but it shall fulfill its purpose that please you, God. Father, thank you, and thank you, even the presence of all your heavenly hosts at na pinamumulan ni John Michael and John Gabriel. At higit sa lahat, your holy presence, Almighty Father. At salamat sa patuloy na pagbubukas mo ng pintuan ng kalangitan sa lahat sa amin. At malaya po kami, Panginoon, Lord God, and in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior of Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin sa gabing ito, sa araw na ito, ay hinggil po doon sa God's ultimate mandate. Okay. So ang ating tatalakayin sa araw na ito ay hinggil po sa God's ultimate demand to save mankind. So maaaring sabihin natin, but demand? Kasi kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, noong pong nag-iwan ng instruksyon ng Panginoong kina Adan at Eva
na huwag gagalawin yung punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden dahil once na nagagalawin nila, sigurado mamamatay sila. So that is the demand of God kina Adan at Eva na kanilang sundin at gawin. Kaya lang, nung dumating yung tinig ng estranghero, ay mas higit na ito ang pinakinggan nila. So hindi po nila sinunod yung pong demand ng Diyos sa kanila na huwag gagalawin yung punong kahoy. So, ibig pong sabihin na nakuha po ni Satan yung kalooban ng tao, kaya po nakuha ni Satan itong legality ng tao na siya'y maghahari sa planet Earth, supposed to be na ito maging paradise. Yung katawan na galing sa lupa ay yun po yung tanda na siya po ay merong kapamahalaan para maghari sa daigdig na ito. At ito po ay nakuha ni Satan, ang legality, which is our physical body, kalakip ng kalooban ng tao. Kaya kung kalooban ng tao ay naganap na nahulog sa kamay ni Satan, kaya kalooban din ng tao na makabalik ang tao sa piling ng Diyos. Kaya po, demand, kaya God's ultimate demand. Ito na po yung ultimate na ultimatum na demand ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng mga tao. Kung titingnan po natin ay noong pagkatapos na ang ating ninuno ay nag-transgress sila, they transgress the law, dito na po nagkaroon ng manifestation. Yung sinabi ng Panginoon na kung gagalawin nyo yan, punong kahoy na yan, mamamatay kayo. Kaya nung ginalaw nila yon, sabi ng Panginoon kay Adan, dahil sa iyo Adan, pinakinggan mo ang tinig ng babae, Genesis 3:17, curse is the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. Ito yung bunga, yung sabi ng Panginoon na mamamatay kayo, ito po yung sumpa. Pagka sinabing curse is the ground, death ang ibig pong sabihin. Kaya yun yung sinasabi ni Adan kay si Satan kay Eva, nang sabi niya, sinabi pa ng Diyos na huwag niyong gagalawin yung punong kahoy na nasa kalagitnaan dahil once na sinaling ninyo, mamamatay kayo. Kaya ang sabi ni Eva, oo, yun yung sinabi ng Panginoon, huwag namin gagalawin. Pero sabi ni Satanas, ay hindi. Sabi niya, subukan yung kumain sa bunga niyan at pagkatapos bukas ang inyong mga mata. At para kayong Diyos na makakaalam ng mabuti at masama. Kaya nung tinikman nila, kinain nila yung bunga at binuksan ang kanilang mga mata, sila ay nakabukas ang kanilang mga mata. Pero hindi nila na malayan na yung kanilang bago nila gawin at bago nila mag-transgress doon sa demand ng Diyos sa kanila, yung instruction ay anduroon yung fellowship nila sa Creator, day and night. Visible fellowship. Pero nung nilabag nila yung instruction ng Panginoon, doon na nawala na yung kanilang paningin sa presensya ng buhay na Diyos. Dahil napalabas na sila doon sa paraiso at nahulog na sila sa mundo na kinaroroonan natin. At doon nag-umpisa na ang buhay ng tao ay naging madilim. Kaya nga, yung physical na katawan po natin ay nakuha ni Satan, kaya ito ay naging dilim. Siya na po ang nag-motivate sa katawan na ito. Dahil ito yung nagbigay sa kanya ng legality to exercise his dominion here on
planet Earth. Dahil yun yung layunin niya noong paman, na siya si Lucifer, nung nandun sa kalangitan, ay talagang ninais niya na makaupo sa trono ng Diyos at maging katulad ng Diyos. Kaya nagkasala siya ng treason, kaya hinatulan ng Diyos siya at ihinulog mula sa kalangitan. Ngunit bago sila ihulog, inalis ng Diyos yung kanilang angelic body. Kaya lang, yun pa rin yung kanyang layunin, nilayon, na magkaroon siya ng trono na meron siyang pamumunuan. Kaya nagtagumpay na nakuha niya yung legality upang i-exercise ang kanyang dominion here on planet Earth. Kaya po, dito na tayo ipinanganak sa madilim na buhay, na itong physical na katawan po natin, ito na po yung bumilanggo sa atin at dito na po tayo namuhay at pinagtibay natin yung buhay na gusto ni Satan na idinamit sa atin. Ito yung tinatawag na karnal na buhay. Kaya dito, hindi na natin nakilala ang buhay na Diyos. Ngunit dahil doon sa mga religion na naglipa na, dito po dumating ang kaalaman hinggil sa Diyos, na hinggil sa Creator, dito na natin napag-alaman. Dahil doon sa religion kasi, bilang tayo po ay mga pagans by nature, wala na po tayong ugnayan sa Diyos. Kaya po, dahil sa marami, ang mga pagans, kaya dito, nag-umpisa na lumaganap ang mga religion. Kaya makikita po ninyo na dito na natin nalaman, hinggil sa Diyos dahil doon sa theological tradition, na ito ay naituturo, pero yung pong mga dumating sa atin, ay ito ang pakinabang lamang natin dito ay yung maitaas yung moral values ng tao. Kasi dalawang uri ng buhay natin eh. Good and evil. Dahil yung kalikasan ng punong kahoy na nilabag nila Adan at Eva ay nagmanifest sa buhay ng tao. Good dahil sa kaisipan ng tao at evil dahil sa physical na katawan, na ito ay hawak ni Satan, na ito yung kanyang stronghold, na nagbibigay sa kanya ng kapamahalaan upang maghari sa ating buhay. Kaya magkikita po natin na yung sa pamamagitan ng katuruan na dumating sa atin dahil sa mga religion na lumaganap, ay dito na kaya niyang itaas yung moral ng tao upang madominate yung evil na nandito sa physical na katawan. Kaya makikita ninyo, maraming nagpapatotoo, nagsasabi na wala na, hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagnanakaw, hindi na ako sugal. So lahat yan ay nabago, pero morally lang ang nangyari. Dahil yun lang yung bunga ng pagdating ng oral interpretation of the Bible. Kaya kung titingnan po natin, yung dumating upang makita po natin kung bakit hindi po ito makapagdadala sa tao para maligtas sa kalangitan. Yung katuruan hinggil sa Biblia, kailangan maunawaan po natin na ito po ay bunga ng mga religion na naglipana sa daigdig na ito mula pa noon. Dahil ang pinakamatandang religion na unang naitayo sa daigdig na ito
ay walang iba kundi ang Hinduism. Hinduism. At sumunod po yung Buddhism noong 5th century before the Christian era. So ito po yung sumunod. At siyempre pagka sinabing religion, sila po ay nagpapahayag hinggil sa Diyos. Meron silang iba't ibang mga paniniwala hinggil sa Diyos. Kaya po, pagkatapos niyan, noong lumabas yung Judaism religion, na ito ay nagtuturo concerning the Mosaic Law. So, ito po ay bago dumating yung pangyayari in the book of Acts, nung ang Antioch ay na-Christianize, naging Christian dahil they received the power of the Spirit, the seal of the Spirit of promise, ay nandoon po yung doctrines ng Judaism. Judaism is an oral interpretation of the Mosaic Law, which is the Torah Law. Kaya dito ay sumunod na ito ay naitayo yung Christianity. Pagkatapos na ang Romans ay kanilang dinestroy ang Jerusalem noong 70 AD, kaya actually ang Romans ay hindi pa sila Kristiyano noon. Pero sila po ay, ang kanila pong religion is polytheistic religion. Pagka sinabing polytheistic, ibig sabihin, they worship more than one God. Kaya ngayon yung isang Diyos nila before Christianity na i-declare nila ay yung pong Sol Invictus, na ito ay ito yung kanilang isang great God nila. At isa pa yung sa Janus, isang goddess nila. So, sila ay nag-worship more than one God's polytheistic religion. Pero nung taon 313 AD, ay dito po ay nag-issue si Emperor Constantino ng Edict of Milan to legalize Christianity. At ibinigay yung kalayaan ng lahat na kumilos sa anumang religion. So, Christianity, na-legalize noong year 313. At unang celebration na ginawa nila noong 336 AD ay yun pong celebration of Christmas, na ito na po ang nagpatibay sa kanilang religion na umabot sa buong mundo. Dahil pinalitan na ito yung kanilang pagans celebration na sineselebrate nila every December 25, the birth of Sol Invictus, yung kanilang great goddess. Kaya dito na ay Christianity na yung kanilang religion. At nung dumating ng 11th century, dito po nagkaroon ng pagkati ng Roman Catholic at saka Orthodox Christian religion. Ang pagkakaiba ng Roman Catholic at saka Orthodox, isa sa pagkakaiba nito, ang pare ay hindi pwedeng mag-asawa sa Roman Catholic, pero ang Orthodox
ay pwede. At ang Roman Catholic, ang pinagmumulan ng Espiritu Santo ay ang Ama at ang Anak. Pero itong Orthodox ay ang Ama lang. Pero parehas na meron silang image, itong Orthodox ay icon image. Kaya dito nagpatuloy na nagkaroon ng Reformation. Noong si Martin Luther, yung high priest, the German priest, ay kanyang challenge yung mga katuruan ng Roman Catholic. Isa na yon yung katekismo nila na nakalana doon that the sole authority to interpret the Bible is only the Pope. So marami siyang mga bagay na kanyang challenge, kaya po napalabas na excommunicate siya at dinala niya yung Protestant Reformation. Noong 16th century, about 15 year, 31, inilabas niya yun. Pero tandaan po natin na ito ay Reformation. Pagka sinabing Reformation, ito ay kanyang kinurek lang. Yung tradition, yung paniniwala na ito'y dala-dala ng Roman Catholic ay dala-dala rin ni Martin Luther. Higil doon sa tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas at maniwala ka na siya'y nabuhay at siya ay namatay ngunit nabuhay at manampalataya ka sa Kanya ay ikaw ay maliligtas. At yung paniwala that the Bible is the Word of God. Dahil ang Roman Catholic ang nag-canonize sa 66 books at nag-declare that the Bible is the Word of God. Kaya po, nagkaroon ng Reformation at itong bagay na ito ay dala-dala ni Martin Luther. At ito po ay dumating sa pagkakatatag ng Bible Institute Movement at ito ay nagkakaroon ng Reformation. From Martin Luther ay nagkaroon ng pagsasayos, na-elevate, na-escalate yung kanilang mga turo, pero hindi po nabago yung tradition o yung kanilang paniniwala na nanggaling sa Roman Catholic. Kasi pagka sinabing Reformation, panlabas lamang ang napapalitan. Siguro yung mga patas, yung mga kung ano yung ayaw, pero yung naumpisahan na ito ay ilabas ni Martin Luther ay ganun din ang dala-dala ng lahat ng mga denominational na mga graduate sa Bible School. Reformation. Kaya, ibig kong sabihin na kahit na anong gawin na katuruan hinggil po sa Biblia, hindi po yun yung magdadala sa tao para makamtan niya ang ganap na kaligtasan. Hindi po, dahil hindi po nakalabas ang mga tao from the kingdom of Satan towards the kingdom of God. Kundi dahil yung pong tradition or religion na ito'y lumaganap, kasi we consider na ang mga denominational ay also religion, dahil ito po ay ini-interpret orally the Bible. Yun po yung katotohanan. Kaya po, ang dumating lamang sa mga tao sa buong mundo ay kaalaman lamang hinggil sa Diyos. Kaya ituro nila hinggil sa Panginoong Hesus ay ito ay orally itinuturo.
hinggil sa Panginoong Hesus ayon doon sa kanilang interpretation sa kasulatan. Yun po yung nangyayari. Kaya meron yung tinatawag na theological doctrines. Kaya dahil ito po ito yung inuligsa ng Panginoong Hesus nung nandito siya na mga doktrina ng mga Pharisees. Kasi noong panahon ng Judaism, actually po itong mga Pharisees, sila po yung nag-interpret yung Mosaic Law. Sila ang mga scholar that interpret the law. Itong mga Pharisees. Kaya dito, nung andito ang Panginoong Hesus, dahil mahabang panahon na nung nahulog ang Israel mula sa piling ng Diyos dahil linabag nila yung batas na binigay kay Moses, dito ay nagkasala sila. Kaya nung nagkasala sila, inuulit ko po, sila po ay naging makasalanan na katulad po natin. At inuulit ko po na marami pong tumatawag na mga pagans, hingi ng tawad sa Panginoon sa bawat nagagawa. Pero tandaan po ninyo mga minamahal na mga kapatid, wala tayong nilabag na batas mula sa Diyos. Ang naging kasaysayan ng buhay natin ay dahil ipinanganak tayo sa ilalim ng kapamahalaan ni Satan through the law of the flesh. Ito yung kadiliman. So, may taglay ito na law of sin and death. Kaya ito yung buhay natin. Kaya kapag mamatay tayo, sa impyerno tayo pupunta. Oo, maraming nagsasabi, manalangin tayo, tumawag tayo kay Jesus. Dahil siya'y maawain, siya ay merciful. Ikinukod lahat yung mga nababasa sa Biblia at sinasabi sa Panginoong ganito, Panginoong ganito. Pero tandaan po natin na bilang pagans by nature, kailangan maunawaan po ninyo na si Pablo ay sinabi niya sa mga taga-Epesos bilang Gentile, 40 AD before the Christian era, first century, ay sinabi niya, yung kalikasan natin, yung position natin, na tayo ay hindi kabahagi sa Commonwealth of Israel. Mga tao ipinanganak sa daigdig, walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito. So yun yung sinabi ni Pablo na ating katatayuan. So kung wala tayong Diyos, saan tayo tatawag? Ang Diyos na nakagisnan natin ay yung Diyos ng kadiliman, si Satan, na siya yung may control sa lahat ng mga kayamanan sa daigdig na ito. Kaya yun yung problema. Kaya dahil yung bayan ng Diyos ay napasama sila, kaya inuulit ko na dalawa ang operation ng Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, si Jesus bilang tao at si Jesus bilang Kristo. Yung Jesus bilang tao, nung ipanganak, ay hindi po ipinanganak para sa ating mga pagans, kundi ipinanganak siya para sa kanyang bayan. Kaya nga maraming nagkakamali ng mga papastor na sabi, Emmanuel, God is with us. Kinukot yan, pero hindi ka naman Israel, kundi pagans ka, kapatid. Dahil sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 1 verse 21, na ang sabi niya, na ang sanggol ay ipapanganak at ang kanyang pangalan ay Jesus upang iligtas ang kanyang mga
tao mula sa kanilang mga kasalanan. So, kasalanan, nagkasala sila. Tayo ay wala tayong kasalanan. Kaya lang, sa harapan ng Diyos, kaya lang, sa impyerno tayo ang destiny natin. Dahil yun ang destiny ni Satan na siya yung kamulatan natin na Diyos o hari ng ating buhay na hindi natin alam dahil parang magnanakaw na dumating lang. Yung sabi ng Panginoon. Kaya makita ninyo, kaya sabi ng Panginoon Matthew 15, hindi ako pumunta rito, hindi para lamang sa mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. So ibig sabihin na yung si Jesus bilang tao ay pumunta upang i-rescue na ang kanyang bayan. Dahil noong 400 years before the birth of Christ ay napakahabang panahon at lahat ng mga Israelitas na ipinanganak mula doon sa panahon na nahulog sila na nandito na sa kingdom ni Satan ay sila po ay naalipin sa tradition ng mga elders, which is the Pharisees, na sila yung nag-i-interpret, kinukulikta nila lahat, yung mga Mosaic law at saka yung oral law, dahil naniniwala sila na yung Mosaic law composed of written and oral law. Kaya dito ini-interpret nila. Kaya ito ay itinuturo nila that oral law sa mga Israelitas. Kaya dahil wala nang tinig ng Diyos sa kanila, kaya dito na sila yumakap hinggil sa tradisyon. Na dito ay naabutan ng Panginoon sila. Na dito na sila nabilanggo hinggil sa theological tradition ng mga Pharisees. Kaya nga sinabihan ng mga Paraseyo, nang sabi niya, Matthew 23, maliwanag ng sabi ng Panginoon na woe to you, Pharisees and Scribas. Sabi niya, dahil linagyan nyo ng harang ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Dahil kayo ay hindi makakapasok, kaya yung mga gustong papasok ay hinahadlangan ninyo. Kaya makita nyo nung nandito ang Panginoong Hesus, gustong ituro pero nagagalit sila. Ayaw nilang maituro ang pangalan ng Panginoong Hesus because of their tradition. Kaya nga, nung naipanganak siya, ang layunin ay upang sagipin ang kanyang bayan. Pero hindi niya pwedeng sagipin ito hanggat hindi niya ma-fulfill the law and the prophets na nagdala ng sumpa sa kanilang bayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, nung andito siya, nung siya ay sinabihan siya na pumunta para sirain ang batas at mga propetas, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito para wasakin ang batas at propetas, mga propetas, kundi isa katuparan. Kaya nung sinabi niyang it is finished, ibig pong sabihin na isa katuparan na po, na fulfill niya yung batas, the law, and the prophet in behalf of Israel. Kaya nakalaya sila sa sumpa na dala ng batas. Kaya dito makita natin na bago pupunta ang Panginoon in the cross of Calvary, pagkatapos na siya ay nailabas niya, napalaya niya yung kanyang bayan. Kasi papasok na ang Panginoon to implement the new covenant with better promises. Ito na po yung dispensation of grace. Kaya makikita po natin na bago pupunta ang Panginoon doon sa cross, sinabihan na niya yung kanyang bayan. Sa Matthew chapter 6,
Na ang sabi ng Panginoon sa kanila, no man can serve two master. Ganito po. Basahin ko po yung 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ibig pong sabihin na sinasabi ng Panginoon na ang katawan, ang kanyang ilawan ay ang mata. Kung ang ating mata ay nakapokus sa Panginoon, ito yung sa kanyang bayan, nakapokus sa kingdom ng Diyos. Ang sabi niya, ito ay punong-puno ng liwanag. Kasi kapag nakapokus yung mata sa kaharian ng Diyos, yung physical na katawan hindi magre-react sa buhay na kanila pong nakagisnan under the kingdom of Satan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung yung mata ninyo ay evil, nakapokus sa mundong ito, under the kingdom of Satan, yung katawan ay full of darkness. Dahil yung kanyang lalakbayin ay puro mga material na bagay. Nagnanasa na makamtan ang material wealth sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Mammon ay ibig sabihin, this is the spirit of greediness. Ito yung paghahangad ng mga tao through the motivation of Satan na makamtan yung great wealth in this world. Mammon, ibig sabihin kayamanan, pera. So, dito po nagpropose, kaya sabi ng Panginoon, kung nasaan ang puso mo, kung nasaan yung kayamanan mo, yung puso mo ay nandoon. Kaya ang sabi ng Panginoon na hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang master. Sabi niya, sabi niya, you hate the one at mahalin mo itong isa. Pero kung di mo maiiwan yung isa, sabi niya, manatili ka na sa kanya at huwag mo na akong hanapin pa. So, ibig pong sabihin na before na pupunta ang Panginoon Yesus in the cross, ay binigyan na niya ng instruction, the demand ng Panginoon sa kanila, na kung sila ay nagnanais na sumunod sa Panginoon bilang kanilang master, kailangan iwanan na nila yung kanilang nakagisnan sa kanilang buhay. Kasi pinanganak na sila rito eh. Nung nandito ang Panginoon Yesus, nung nahulog sila at naalipin sa mundong ito, it's more than 400 years. About 430 years noong nag-ministry ang Panginoon dito. Kaya po, dito makikita po natin na bakit niya sinabi. Kasi hindi maaari na itong kanyang bayan ay magdalawang isip. Napapasok sila, susunod sa Panginoon, pero may naiiwan na pagmamahal sa mundo na kanilang nakahulugan, which is the carnal world, na ito yung kapanganakan natin. Dahil yung pagpunta ng Panginoon Jesus in the cross of Calvary, ay dito na po ibubukas
at malalantad na si Jesus nung namatay, nabuhay, umakyat sa langit, pero bumaba siya. Hindi na po si Jesus bilang tao, kundi bumaba na po si Jesus bilang si Kristo. Dito na po nahayag. At sino ba ang Panginoong Hesus? Ang sabi ng banal na kasulatan, na siya po ay hari ng mga hari. So bumaba na yung hari. Nagpahayag na, nagpakita na, lumantad na sa buong mundo ang hari. The King of Kings. Kaya nga, nakakatakot kung iisipin. Dahil tayo bilang pagans, tinatawagan natin ang hari. Sasabihin, tinatanggap kita, Panginoon, hallelujah, bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Akalain ninyo, hari, tatawagin mo siya at ikaw ang tinatawag niya para sumuko. Yung hari, kasi yung ina-adapt natin, ina-adapt ng maraming mga tagapagturo, ay yung pong turo na nanggaling pa sa Roman Empire, sa mga Roman Catholic, during the time of Catholic or Christian religion, nung inimpose ni Emperor Constantino. At yun yung dala-dala ngayon kasi pinag-aaralan. Itinuturo sa Bible School kung paano magbahagi. At naging centralized lahat ng mga ginagamit. Kaya yung mga tao na sumusunod sa mga papastor na, oo, tinatanggap kita, Panginoon, hallelujah, bilang sarili kong tagapagligtas. Pagkatapos na tanggapin mo kung ano-anong idinidiman mo sa hari, dahil ikaw ay ligtas na, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, pagpalain mo ako. Panginoon, bendisyonan mo ang aking trabaho. Panginoon, salamat dahil ikaw yung nagbigay sa akin ng tagumpay sa aking pag-aaral. Inaakusahan natin ng hari na pinakilatigan niya yung buhay na madilim na pinapanganakan natin. Dahil hindi maaari na tawagin mo because you are not yet that's justified by faith. Ibig mong sabihin yung justified is to completely transform from darkness to light. Kahit na nabasa mo lahat ng theological tradition, theological doctrines, kahit na ikaw yung doctor of theology, doctor of divinity, kahit na anong naabot mo na position, when it comes to the standard of man, wala pa rin. Dahil yun po ang sinasabi ng Panginoon sa mga Pharisees na bumulag sa kanyang mga bayan. Yung katuruan na imbes na information na maibigay sa kanyang mga bayan, hindi kundi ginawa nilang katuruan. Because of their oral interpretation concerning this scripture. Kailangan pagising na po tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanila na yung kanyang pagpunta, dahil papanganak na, malalantad na. Tapos na yung papel ni Jesus bilang tao. Na-rescue na yung kanyang bayan. Kaya ito na yung bubungat sa buong mundo. Napababa na ang hari ng mga hari. Pero anong ginagawa ng mga tao? Wala nang respeto. Bakit? Tinanggap mo, tapos nagdiniman ka na sa kanya. Ang sabi ng banal na kasulatan nung kay Propeta Joel, na ang sabi ni Propeta Joel, na kinot ni Dr. Luke in Acts chapter 2 verse 17, in the last days, I will pour out of my spirit to all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. Mga Israelitas ito, doon sa sumunod na versikulo, even my servant and my handmaiden, I will also pour out of my spirit unto them, and they shall prophesy.
Ano bang ibig sabihin ng servant? Pag ikaw ay sumuko ka sa Panginoon at naging servant ka, hindi ka magdedemand sa Kanya. Hindi mo siya uutusan. Kundi, naghihintay ka ng Kanyang utos. Yun yung pananampalataya. Dahil lahat ng mga salita na lumalabas sa Kanyang mga bibig, ay ito, dito ka nagpapasailalim, yun yung sinasabing pananampalataya, na ito yung mag-justify sa iyo from darkness to light. Kaya anong sabi ni Juan chapter 4? Na yung demand ng Panginoon para maligtas ang mga tao. Ito po yung demand. And this is the ultimate demand of God, na kung mamimiss mo na ito, hindi ka na makakapunta sa langit, sa impyerno na ang pupuntahan mo. Dahil we need to be justified first. Maraming nananalangin, pero dahil lamang doon sa katuruan, kaya naging self-righteous ang mga tao. The righteousness of the Scripture. Self-righteous. Kaya makikita po ninyo, yung mga nagtuturo, yung mga nag-aaral, ang taas ng kanilang mga pride. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon na pinagtibay ni Prophet ni Apostle Juan. First John chapter 4 verse 1 hanggang 3. Basahin ko po sa inyo. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confess not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is it in the world. So andito na sa mundo. Bakit? Dahil tandaan po natin na ang sabi po ng ni Apostle Juan, that Jesus Christ is come in the flesh. Na yung pagbaba ni Jesus Christ ng hari ay upang mag-entron sa ating physical na buhay. Mag-entron. Kaya dito natin makikita kung ano yung pipiliin. Dahil andito ang Panginoong Yesus to enthrone Himself in our mortal being. Kaso andito po yung theological tradition na ito ay nagdo-dominate sa full operation of the Spirit of God. Kaya nga, ultimate demand, dahil ikaw na ang pipili, kapatid. Kung alin ang pipiliin mo. Dahil kung yayakapin mo ang turo ng tao through that oral interpretation of Bible, walang magagawa ang Diyos. Dahil nakaya na ang Panginoon na gibain ang pader ng kadiliman na bumilanggo sa tao, which is yung stronghold niya, our physical life, na kaya nang gibain at malaya tayong humakbang tungo sa Kanya, ngunit ibinangon ni Satan ito. Dahil alam ni Satan na kung ang kalooban ng tao ay nakapokus kay Satan, si Satan is at work. At kung nakapokus tayo ang kalooban natin sa demand ng Diyos, Jesus
is at work. So mamili ka. Dahil ang lahat ng mga lumaganap ay nareforma lang ang lahat yan mula pa noong panahon ng mga Pharisees. Noong kinulekta nila lahat ng mga Mosaic law and they interpret it orally, ay ito yung lumaganap. Na nagkaroon ng reform dahil sa pagpasok ng Panginoong Hesus from the Old Testament. Kaya na-reforma lang, pero the tradition na hindi po nabago. Kung ano yung mga in-implement ng mga Roman Catholic noon through the Roman Empire, ay ito rin yung inilabas ni Martin Luther. Inalis niya, nagreforma. Dahil doon sa mga ibang mga katekismo, mga indulgence ng mga Roman Catholic, pero hindi na bago yung doctrines na inilabas niya. Nawala yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, nawala yung pagko-confess mo sa pare. Kundi direct ka sa Diyos, tama po yun. Kaya lamang paano ka mag-confess kung ang sinusunod mo ay yung katuruan concerning that oral interpretation of the Bible. Ay maliwanag po sa banal na kasulatan that the risen Christ ay nandito. He is an omnipresent God. Eh kung ano ang layunin kung bakit siya bumaba? Because that dispensation of grace from the first century, it is a full operation of the Spirit of God. It replaces yung karunungan na ng tao. Kaya sabi ni Pablo, nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus in the road going to Damascus, ay kinausap ng Panginoon siya. Kaya yung kanyang hawak-hawak bilang scholar who interpret the Mosaic law ay kanya pong dininay yung kanyang kaalaman dito at tinanggap po niya yung offer ng Panginoon. And he lived in the presence of the risen Christ, receiving the seal of the Spirit of promise. Kaya makikita po ninyo, pinapatay na si Pablo noon. Pinili niya ang Panginoon kaysa yung katuruan. At yun din yung demand ng Diyos sa lahat ng mga tao na magdesisyon. Kung ano ang pipiliin, ito bang turo ng tao o ito ang presensya ng buhay na Kristo? Dahil ang sabi po ni Apostle Juan, na ang sabi niya, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ibig pong sabihin na pinili mo yung pagdating niya upang pumasok to enthrone Himself into your mortal being. Kinatagpo mo yung kanyang presensya. Pero itong mga taong ito, sabi, hereby know the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is not come in the flesh, is not of God. So ibig sabihin, dininay nila the presence of the risen Christ at binigyan nila ng paghahari ng theological doctrines to dominate the full operation of the Spirit of God. Nawala yun. Dahil ito yung pinili ng tao. Kaya makikita nyo lahat ng katuruan ng mga kapkapilya ay ginagawan nila ng libro at ibinibigay sa mga tao. At ang sabi ni Pablo ito, ni Apostle Juan,
na ang mga taong ito, ang sabi niya, they are antichrist. Sila yung mga false prophet, mga bulaang propeta. Dahil yung mga ipinaprophecy nila ay nanggaling doon sa interpretation of the Bible. And it is not the word that cometh out from the mouth of the risen Christ. Kaya maliwanag din po na sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, whose privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. Ano pang ibig sabihin? Mas dala-dala nila na ipinapakain sa mga tao yung pong theological doctrines. At dininay nila ang Panginoon na ito'y tumubos sa kanila. They deny the presence of the risen Christ. At ang ipinapakain nila sa mga tao ay yung pong theological doctrines. Nang sabi dito, damnable heresies, na ito ay kapahamakan. Kaya ang sabi, and bring upon themselves swift destruction. Kaya andun na po yung kapahamakan sa mga tao. Ito yung ultimate demand ng Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Nung nandito siya, dahil itong mga Israelitas, ay sila po ay naalipin sa turo ng mga Pharisees. Kaya hindi siya tinanggap. Iilan lang ang tumanggap sa kanya. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan at totoo. Dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Ibig pong sabihin, niyayakap nyo ang katuruan ng mga dalubhasa sa Scripture. Sa verse 14, ngunit di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So maliwanag po na ito yung ultimate demand ng Panginoon sa buong mundo para sa kanilang kaligtasan. Mamili na kung alin ang pipiliin kasi ang dami-daming mga naglipanan ng mga organization, religion, mga denominational. Sabihin natin, mataas ang antas na yung mga pinag-aaralan ng malalaking mga mega church, pero still, nandun pa rin yung katuruan, yung tradition, na reforma lang, but never transform. Dahil ang transformation is completely changed from inside to outside. Yun po yung transformation. Pero pag reformation, sa panlabas lamang na pagkatao. Kaya moral law, moral values lang ang kanyang itataas para to dominate evil na nandun sa katawan. Kaya nga, dahil doble kara ang tao ng mga pagans na katulad natin. Kaya nga, it's only Christ na ito ay makapag-justify sa atin. Pero itong demand ng Panginoon ay mamili ka. Dahil kahit na gustuhin ng Panginoon na iligtas ang lahat, pero kung ang kalooban mo ay nakabilanggo sa karunungan, katuruan ng tao, wala siyang magagawa.
magagawa. Pero kung isuko mo ito at katagpuin mo the risen Christ, doon na magagawa na damitan ka niya, ibibigay sa iyo the shield of the Spirit of promise. Pero kailangan sumuko tayo. Ano bang ibig sabihin yung pagsuko? Pag sumuko ka, ibig sabihin huwag mong dala-dala ng iyong karunungang kaalaman sa mundo na iyong pinanggalingan. Lahat ng kultura, kailangan ibati mo na yan kay Satanas at pumasok ka in the presence of the risen Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Huwag mong sabihin, tinatanggap mo ang Panginoong Hesus pagkatapos magdedemand ka sa Kanya. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain. Panginoon, bigyan mo ako ng pera. Panginoon, pagpalain mo ang ating pag-aaral, Panginoon. Mahiya tayo sa harapan ng Diyos. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi na tayo hihingi sa Diyos. Humingi ka pero huwag kang mag-demand. Ang paghingi mo ay yung pagtupad mo, yung katapatan mo sa pagsuko mo sa Kanya. Yun yung paghingi mo sa mga bagay dahil sabi ng Panginoon sa Kanyang bayan, bago pa man kayo lumapit sa alam na niya kung anong pangangailangan ninyo. So maging sa atin, alam niya, higit na siya nakakakilala kung ano ang nararapat para sa atin. Siya yung hari ng mga hari. At tayo yung mga servants. Kaya ito lamang ang magagawa ng Panginoon. Dahil yung pong naglipanang mga doktrina, theological doctrines because of religion, ito po ang nag-dominate the full operation of the Spirit of God na nag-umpisa noong 1st century. Na-dominate, hindi na makakilos ang Panginoon dahil yung kalooban ng tao nakabilanggo na sa karunungan ng tao. Dahil ang tao gustong maglingkod para lamang matanyag. Yun kanila pong hinahangad. Matanyag, gusto yung makilala siya. Kaya pag makikita nyo, may bishop, pagkasabihin, pag dumating ka doon sa grupo, bishop yan. Nakatayo lahat ng mga kwan at doon yung kanilang paggalang. Pero ang tanong, iginalang ba natin the presence of the King? Yun yung masakit at yun yung pinakamasaklap na nangyari sa ating Panginoon. Dahil siya po ay hari ng mga hari, pero inuutusan natin siya. Pumunta siya rito para iligtas tayo. At ang pagliligtas ng Diyos ay hindi yung nabasa mo yung Biblia at inangkin mo kung ano yung mga sinasabi ng Biblia na naka-address sa iyo. Hindi po yun. Dahil ang pagliligtas ng Diyos ay upang ma-justify ka by the faith, through faith. Ibig pong sabihin na yung tinig na Satan na tayo ay kinakausap sa pamagitan ng ating physical na buhay, na ito yung dilim ng ating buhay, na dito nagbibigay ng kapamalan kay Satan, kapag kasumuko pa sa Panginoong Hesus, siya na po ang mag-determinate sa kadiliman na ibinalot ni Satan sa buong mong pagkatao. At ibibigay niya sa iyo yung liwanag, which is the Holy Ghost, na magiging bahagi ng iyong buhay upang spirit, soul, and body ay namumuhay sa liwanag ng Diyos. At wala na ang kapangyarihan ng kadiliman para pakialaman ka dahil ikaw ay, yung buhay mo ay na-transform from darkness to light. Yun yung layunin ng Diyos. To translate
you from the kingdom of Satan to the kingdom of God. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kaso ang problema, hindi pa tayo na-justify. Nabasa natin yung Biblia, pero nakita natin na nandito ang the risen Christ. His presence is here. At yun yung pinag-aaralan ng marami, that He is an omnipresent God. Pero anong ginagawa ng tao? Mas pinili yung katuruan na dito kikilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng mga turo ng tao. Nandito na ang Panginoon, buhay na buhay. He is the omnipresent God, the all-knowing God, the omniscient God. Kaya lang nadudominate yung kanyang full operation to rescue mankind. Dahil sa hindi po bitaw-bitawan, maisupo-supo na tao na karunungan. Sayang kasi yung mga diploma na nakasabit sa pader. Sayang yung mga titulo na nakadamit sa kanila. Pero tandaan po ninyo, kung ito yung pinaghihinalangan ninyo, hindi mo madadala yan sa impyerno. Kaya may nagtanong sa akin na isang kapatid na, paano pastor, kung ito ay kadiliman sa buhay na ito, itong physical na katawan, ito yung stronghold ni Satan. Habang wala tayo kay Jesus, ito yung kanyang pananggalan. Hindi na tayo magtatrabaho at hindi na tayo kakain. Hindi maaari, kapatid. Kinakailangan magtrabaho ka. Kung hindi mo pa natagpuan the risen Christ, kung hindi mo maiwan yung theological doctrines ng mga religion, magtrabaho ka. Pakainin mo ang physical na katawan. Pagka magkasakit, dalhin mo sa ospital. Huwag mong pababayaan na mamamatay dahil kapag namatay yung physical na katawan mo dahil sa gutom at sakit, pinabilis mo yung pagpunta mo sa impyerno. Pero kung ikaw ibig pong sabihin na kahit na mamatay yung physical na katawan, wala pong kalungkutan. Dahil yung kamatayang physical will become the greatest miracle ever happened in your life. Dahil ito na ang pinakadakilang araw mo dahil pupunta ka na sa langit. Pero paano ka pupunta sa langit kung nasa kadiliman ka pa? So kailangan kumain ka kung maaari 1,000 taon ka rito hanggat di ka sumusunod sa Panginoon. Para di ka pupunta sa impyerno. Kaya panahon na, nakaharap na po tayo sa mapanganib na panahon. Kaya ito na po yung ultimate demand ng Panginoon. Mamili ka, kapatid. Manatili ka nakayakap at kinikilala ang Diyos sa pamagitan ng katuruan theological doctrines o katagpuin mo the risen Christ na nandyan lang sa tabi mo, nandyan lang sa likuran mo. Kaya lang di mo makikita kapag di mo bitawan itong turo ng tao dahil ito yung itinayo ni Satan upang pigilan ang lahat ng mga tao na matagpuan the King of Kings and the Lord of Lords, the risen Christ. Kaya po, mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Hindi po mahirap. Mas mahirap yung panahon ng mga Israelitas dahil maraming may batas, the written law and the oral law na kailangang susundin. Pero tayo, susuko lang ang demand sa atin ng Panginoon. Mamili lang tayo. Dahil yung dumating na mga kaalaman natin ay hindi po dahil sa presensya ng buhay na Kristo, kundi dahil sa mga theological doctrines na nagmula sa mga religion.
Tandaan po ninyo ng buong mundo, meron pong more than 4,000 religion na existing sa mundo ito. At pare-parehas nagtuturo hinggil sa Diyos. Pero ang demand ng Panginoon, katagpuin the risen Christ. At hayaan natin na yung pagsuko natin sa Kanya ay makapag-entron sa ating buhay para maibigay na sa atin the grace of God, which is the Holy Ghost, that justify you from darkness to light. So yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ito ay magdala sa inyo ng magandang impormasyon. Huwag na tayong magmatigas. Ibaba natin ang ating sarili, kapatid. Dahil andito ang Panginoon, nagaganap sa iyo kapag sumuko ka at bitawan mo na yung mga katuruan dumating mula sa kapanganakan natin. Na kung paano natin nalaman na may Kristo, may Jesus because of that theological doctrines na ito ay ini-interpret, oral interpretation concerning the Bible. So yun lamang po at magandang araw po sa inyo. Father, we thank you for this day, Lord, that you have given us. I pray, O God, that all these realities ay magkaroon ng kapangyarihan to manifest to everyone's life, Lord. Upang maraming mga tao ang magkukumit, Panginoon, your holy presence, O God Almighty. I pray that this information ay magbibigay sa lahat ng mga tao na isuko na, Panginoon, ang lahat ng mga doktrina, theological doctrines, na ito ay na-reform hanggang sa panahon namin ngayon. Because yung pagdating mo, Panginoon, at yung paglantad mo bilang the King of Kings, ay ito yung magta-transform sa amin from darkness to light. Bless everyone, and I pray to shield everyone with the power of your blood and with the power of the resurrection. Pinapakawalan ko ang apoy, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa. Nadadaloy ang apoy mula sa iyong trono, Panginoon, sa kanila. In Jesus' name, the Son of the living God, na ito'y maglagablab sa kanila at magbigay daan sa lahat ng katotohanan kanilang naririnig ngayon at magpakailanman. Father, thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.